Sunod-sunod ang nangyaring engkwentro sa pagitan ng militar at rebeldeng grupong NPA sa isang barangay sa bayan ng Las Navas, Northern Samar. Ang naturang engkwentro nagresulta sa pagkasawi ng 8 NPA. Si Almar Fursuelo sa report. Kinumpirma na ng 8th Infantry Division ang pagkakakilanlan ng 7 sa 8 kasapi ng Communist Terrorist Group o CTG na napatay sa dalawang magkasunod na engkwentro noong Hulyo 31 taong kasalukuyan sa bulubunduking bahagi ng Barangay San Isidro, Las Navas, Northern Samar. Isinagawa ang operasyon matapos ipagbigay alam ng isang sibilyan sa mga tauhan ng militar na may armadong grupo umanong nanghihingi ng pera at nananakot sa mga magsasaka sa nasabing lugar. Ang 7 napatay na kasapi ng Communist New People's Army terrorist ay kinilalang sina Richard Humadyaw alias Joban, pinuno ng Sub-Regional Guerrilla Unit o SRGU Laysan, alias Berbon, Vice Squad Leader ng Independent Squad ng Regional Guerrilla Unit o RGU, Edgar Bazelga alias Ali, Squad Leader ng Squad 1, Marciano Picayo alias Lakay, Jinky Senobio alias Sinag, miyembro ng Squad 1 alias Disoy at alias Rico, pawang mga miyembro ng RGU sa ilalim ng Eastern Visayas Regional Party Committee o EVRPC. Si Humadyaw at ang kanyang grupo ay nauugnay sa maraming kaso ng karahasan sa Northern Samar. Kabilang dito ang sunod-sunod na mga ambush, pangingikil at pagre-recruit ng mga sibilyan na naglalagay sa alanganin sa mga proyekto at inisyatibo ng pamahalaan na layo magdala ng kapayapaan at pangmatagalang kaunlaran sa rehiyon. Sa panayam ng SMNI News kay Major Jefferson Mariano, tagapagsalita ng 8th Infantry Division ng Philippine Army, hindi naging madali ang kanilang pagsalakay sa headquarters ng komunistang grupo. So it was alas 2 ng madaling araw noong July 31 is nagkaroon ng firefight doon sa area and based nga doon sa information na binigay sa atin ng atin pong mga operating troops, no, na there are a resistance. May resistance at the same time may mga nakalay na mga international humanitarian law anti-personal mine doon sa hideout ng tinuturing natin na regional headquarters ng Eastern Visayas Regional Party Committee. That is why nagsik tayo ng reinforcement, no. Tumawag tayo ng support from our artillery battalion. Habang patuloy na nagsasagawa ng mga operasyon ng 8th ID upang wakasan ang insurhensya sa Eastern Visayas, ang pagkakapatay sa mga pangunahing personalidad at ang pagkakasamsam ng maraming high-powered firearms ay nagdulot ng matinding pinsala sa armadong kakayahan ng komunistang grupo. Ipinaabot naman ni Major General Adonis Ariel Orio, Commander ng Joint Task Force Storm at ng 8th ID, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga sibilyan na sa pamamagitan ng kanilang katapangan ay nakatulong upang maiwasan ang karagdagang karahasan at pagkawala ng inosenteng buhay. Kasunod dito muling iginit ni Major General Orio ang kanyang paninindigan na maihatid ang katarungan at wakasan ang matagal ng insurhensya na sumira sa pagkakataon ng Eastern Visayas na magkaroon ng mas maliwanag na kinabukasan. Ngayong kinumpirma na ang mga pagkakakilanlan, nakikipag-unayan na ang 8th ID sa lokal na pamahalaan ng Las Navas upang ipagbigay alam sa mga pamilya at komunidad na apektado at muling nanawagan sa mga nanatili pang armadong kilusan na isuko na ang kanilang mga armas at magsimulang muli ng panibagong buhay sa kapayapaan. Sa ngayon, dahil sa pakikipag-ugnayan ng 8th ID sa lokal na pamahalaan ng Las Navas, nabigyan na ng maayos na libing ang mga nasawing rebelde. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.